Young Hansen Story, ang Chinese Jokic ng China. Si Young Hansen ay isang forward center na mula sa Cebu, Shandong Province sa China at pinanganak noong June 26, 2005. Bata pa lamang si Young Hansen nang mamulat siya sa basketball at sumasali na siya sa isang club training para sa mga 3rd grade elementary school at hindi nagtagal ay nag-enroll na rin siya sa Cebu Sports School. At noong 2020 ay inimbitahan si Young Hansen ng Qingdao Haitian Club para sumali sa club's youth training system nito. Taong 2021 naman, ang team ni Young Hansen na Qingdao Haitian Youth ay tinalo ang Tsinghua High School sa finals at nakuha ang Under 17 National Championship at si Young Hansen naman ang naging best defensive player. At makalipas ang isang taon, ang Qingdao Haitian Youth team ay nakuha ulit ang panalo sa finals at naging back-to-back Under 17 National Champion. At sa season din na ito ay nakuha na ni Young Hansen ang Most Valuable Player Award. Noong 2023-24 season naman ng CBA, si Young Hansen ay prinomote ng Qingdao Haitian Youth sa kanilang CBA team na Qingdao Eagles. At dito rin magsisimula ang professional career ni Young Hansen. Sa taon din na ito, naging all-star si Young Hansen at napabilang sa mga magiging starter para sa North Division team. At sa paglalaro naman niya sa unang season niya as a pro, ay marami ng NBA personnel na bumibisita sa Qingdao Training Complex para panoorin at i-scout ang kanyang laro. Dahil sa panahon na ito, ay kitang-kita ng kanyang potensyal sa basketball at sa kanyang likas na tangkad, pero hindi niya pinili na sumali sa darating na 2024 NBA draft at tinuloy niya ang paglalaro niya sa CBA. At sa season rin na ito, nakuha naman niya ang parehong award na Rookie of the Year Award at Defensive Player of the Year Award, matapos mag-average ng 16.6 points, 10.5 rebounds at 3 assists sa season na ito. Sa pagbubukas naman ng 2023 FIBA Under-19 Basketball World Cup, si Young Hansen ang isa sa mga magre-representa sa kanyang bansa na China at nag-average ng 12 points, 10 rebounds na pangatlo sa tournament, 4.7 assists na pang-apat naman sa tournament at may kasama pang 5 blocks per game na number 1 naman sa tournament na ito. Dito pa lang ay makikita na ang kanyang pagiging all-around player dahil sa kanyang passing ability, scoring at isama mo pa ang kanyang pagiging defensive player. Kaya't marami na nga ang mga NBA scout na sumusubaybay sa kanya. At sa tournament rin na ito, siya rin ay napasama sa all-second team. Noong February 2024 naman ay ang kanyang debut para sa kanyang national team na China. Nalalaban naman sa 2025 FIBA Asian Cup Qualifiers. Sa kakatapos naman na 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers, nakasabayan ni Young Hansen na maglaro sa tournament na ito ang ating kababayan na si Kai Sotto na nag-average ng 15 points, 12 rebounds at 3 assists sa 4 na laro nito. At si Young Hansen naman ay nag-average ng 8 points, 4 rebounds, 1 assist sa 6 na laro. Bagamat na outperformed ng ating kababayan ang Chinese Jokic ng China, ito pa lang ang kanyang simula para sa kanyang magandang future sa basketball. Dahil sa katatapos lang na 2025 NBA draft, si Young Hansen ay napili sa first round ng draft bilang number 16 pick ng Memphis Grizzlies, pero mapupunta ang kanyang draft right sa Portland Trail Blazers dahil sa nangyaring trade sa draft night rin na ito. Siya rin ang pang-9th Chinese player na na-draft sa NBA at ang highest Chinese draft pick since Yi Jianlian noong 2007 at ang 3rd highest draft pick naman na galing sa China. Sa draft night na ito, marami ang nagulat sa pagpili kay Young Hansen dahil inaasahan ito na mapipili sa second round ng draft at noong tinawag ang kanyang pangalan sa first round, siya ay nagulat at nakaupo sa likuran kasama ang mga audience sa draft night. Marami ang nagkukumpara sa kanya sa superstar ng NBA ngayon na si Nikola Jokic. Kaya naman siya ang napili para sa first round at kinuha ng Portland para sa kanilang starting center position dahil sa pag-wave sa former number 1 overall pick na si DeAndre Ayton.